Bago ang lahat ay Happy New Year po sa inyong lahat. Mahilig ka rin bang kumain ng prutas? Lalo na nga ang prutas na saging. Kung gayon ay panahon na upang maging aware ka at alamin kung ano nga rin ba ang masama nitong maaaring maidulot sa iyo. Hello, what's up? Your best here. Ang saging ay isang mahusay at pinakapopular na klase ng prutas sa ibang bansa man o dito sa atin sa Pilipinas. Madali itong kainin, versatile na prutas at masarap na sangkap sa maraming lutuin. At bagaman masustansya nga ang prutas na ito, ay mayroon din pala itong masamang idudulot sa iyo. Halika at isa-isahin natin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang prutas na saging ay masarap, ngunit ang mga sustansya nitong dala o nutritional value ang nagpapaangat dito kung ikukumpara nga sa iba pang mga prutas. Mainam itong pinagmumulan ng ilang essential nutrients, kabilang na nga ang manganese, potassium, vitamin C at vitamin B6. Kung atin nga itong i-breakdown o isa-isahin, ang isang piraso ng saging ay maaaring magtaglay ng 105 calories, 25 grams na carbs, 3 grams na fiber, 0.3 grams fat, 1 gram protein, 17% vitamin C, 22% vitamin B6, 12% potassium, 16% manganese, at 8% magnesium. Nagtataglay din ito ng mga compounds na nakatatanggal ng stress, inflammation, at panlaban sa mga chronic na karamdaman. Subalit bakit nga ba sinasabi na maging maingat sa pagkonsumo nito? At ang paalalang ito ay buhat pa nga sa WHO o World Health Organization. Ang saging di umano ay mababa sa protina at sa fat, dahil sa majority ng mga calories nito ay buhat nga sa carbs, at dahil dito ay mababa ito sa protina at sa fat. At dahil ang protina ay isa nga sa pinakakailangan ng ating katawan o ng ating immune system upang ma-repair nito ang ating mga tissues, muscles at bone health. Kaya ang pagkonsumo ng saging lamang ay hindi sasapat. Kaya ipinapayo na kung ang saging ang inyong paboritong kainin at madalas na go-to snack, mainam na samahan din ito ng iba pang pagkain tulad ng walnuts at peanut butter na mainam na pinagmumulan ng mga healthy fats upang ang mga sustansyang iyong makukuha ay sasapat. Ayon nga sa pag-aaral, ang labis sa mga magagandang bagay raw ay nakasasama rin, tulad na nga ng pagkonsumo ng saging. Ang saging ay isang masustansyang prutas, subalit ang labis na pagkonsumo nito alone ay hindi rin maganda. Mataas din ito sa calorie content, kaya kung mahilig ka talagang kumain ng saging at labis-labis ang pagkonsumo mo nito kesa sa kinakailangan ng iyong katawan, ito ay maaaring magbunga lamang ng unhealthy weight gain o pananaba. Kaya naman maitatanong mo siguro, ilan lamang ba ang piraso ng saging na marapat kainin araw-araw? Ayon sa mga eksperto, ang 1 o 2 piraso ng saging araw-araw ay maituturing na moderate intake. At marapat na isabay lamang ito sa iba pang mga nutritional diet o pagkain ng iba pang masusustansyang pagkain tulad ng gulay. Sa kabuuan, ang pagkain ng labis na saging ay hindi rin makabubuti. Marapat na ito ay balanse at sapat lamang, dahil lahat nga ng labis ay hindi mainam. Nakakita ka na ba ng pakil? O pamilyar ka ba sa ligaw na saging na kung tawagin dito sa amin ay pakil? Isang uri ng ligaw na saging sa kagubatan na nagtataglay ng napakaraming buto sa bawat bunga nito.
Kaya kung kumakain ka na nga nito ay panoorin mo muna ang videong ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga bagay-bagay hinggil nga sa puno ng saging na kung tawagin ay pakil. Ang pakil o seeded banana o wild bananas at stone bananas ay isang uri ng saging na kabilang sa hanay ng mga Musa balbisiana. Ito ay binansagan ring klutok sa bansang Indonesia dahil sa tunog nitong klutok tuwing makakagat mo nga ang mga buto nito habang kinakain. Mabango, matamis at masarap ang saging na pakil at paborito nga itong kainin ng mga ibon sa kagubatan. Sa bansang Indonesia at maging dito rin sa atin sa Pilipinas ay madalas ngang makikitang tumutubo ang mga puno ng pakil. Subalit dahil sa taglay nitong malalaking mga buto sa loob ng mga bunga, kaya naman hindi ito pinapansin ng karamihan. Subalit kahit pa nga napakarami nitong mga buto, ay nag-uumapaw rin ito sa mga sustansya para sa ating katawan. Dahil ito ay mayaman sa dietary fibers, gaya rin ng mga pangkaraniwang saging, potassium, carbohydrates, vitamin A, vitamin B, tannins at saponins. Subalit batid mo ba na marami ang nagsasabi na ang bahaging ito ng saging o ang dulong bahagi raw ng saging na ito, hinugman o hilaw, ay hindi mo dapat kainin sapagkat ito ay maaaring nakalalason. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral, ito ay napatunayang ligtas namang kainin. Ang lahat nga ng bahagi ng prutas na saging, katulad ng balat, dulong parte o bahagi, at maging ang mga buto nito ay maaari ngang kainin. Tuwing umaga ang pinakamainam na oras upang kumain ka ng saging, at may ilang mga naitalang side effects rin ang labis na pagkonsumo ng saging, lalo na nga sa mga taong mayroong allergy sa mga prutas kagaya nito. At kung mayroon nga kayong allergy sa prutas kagaya ng saging, ay maaari ninyong maranasan ang pagkakaroon ng bloating, gas, cramping at maaaring pagsusuka. Kaya naman, kumain lamang ng tama at sakto sa inyong makakaya, dahil lahat ng labis ay maaaring makasama. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang ganitong klase ng saging? Ang saging na maraming buto o tinatawag nga na pakil. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.